Wait. Kapag tinatanong kami kung ano ang mga pinakagusto naming destinations, lagi kaming nahihirapang sumagot dahil sa totoo lang, napakadami naming favorites. Pero one thing is for sure, hindi mawawala sa listahan ang Taiwan. Ang dami kasing okay dito. Malapit lang, organized, and higit sa lahat, hindi ganun kamahal. But where to go sa Taiwan? Kung first time mo, there's no better place to start than sa capital, Taipei. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. Sa video na to, mag-share kami sa inyo ng ilang practical tips to make your Taipei trip hassle-free and worry-free, lalo kung first time mo pa lang. Bago ka lumipad pa Taipei, make sure na meron ka ng mga essentials and ilan pang arrangements na magpapagaan ng biyahe mo. Una dyan is yung passport mo. Dapat valid for at least 6 months pa from the date of entry. Make sure to check the expiration date well in advance and renew kung kailangan. I-check mo din kung kailangan mo ng visa. Visa requirements vary depending on your nationality and length of stay. Some nationalities qualify for visa-free entry. Tayong mga Philippine passport holders, hindi required ang visa sa atin if staying for up to 14 days lang. As of this recording, every year around June or July, ina-announce nila kung may extend ba ang visa-exempt status natin. Pero sa ngayon, again, hindi natin kailangan ng visa sa Taiwan kung for tourism or business ang purpose, and 14 days or shorter ang stay. Pero if 15 days or longer ang stay mo, kakailanganin mo na ng visa. That said, hindi porke walang visa needed, you can just waltz in. Mayroon pa ring ibang documents na pwedeng hingin sa'yo upon entry. Kailangan mo din ng Taiwan Arrival Card o yung TWAC. Ito ang immigration formula, similar sa e-travel natin. Dati paper na arrival cards yung finifill out sa airport. Pero simula noong October 2025, napalitan na yon nitong digital form. It's mandatory for foreign visitors entering Taiwan. You need to submit this within 3 days before arrival by visiting twac.immigration.gov.tw. Libre lang to. If yung website kung asan ka ay charge ka ng fee, malamang scam yan. It is completely free of charge. Next is return or onward ticket. It's one of the conditions sa visa-exempt entry. And madalas, hinahanap din to sa immigration sa Pilipinas. Kailangan mo din ng proof of accommodation. Pwede tong hotel booking or contact information ng sponsor or contact mo sa Taiwan. Pwede ka rin magpakita ng arrangements of tour in case hingan ka. Kailangan mo din ng sufficient funds. Isa rin to sa mga requirements ng Taiwan for visa-free visitors. Hindi nila dinedefine kung magkano ang considered nilang sufficient. Never pa akong natanong about pocket money sa Taiwan and wala rin akong kakilalang pumuntang Taiwan na natanong so hindi ko masabi. Although may mga nabasa na akong mga accounts online na ina-ask sila kung magkano ang dala nilang money. Ang pwede ko lang ma-advise dito is just make sure na yung funds nyo is enough to cover yung length of stay nyo sa island. So, wag naman na plano nyong isagad na 14 days yung stay tapos yung dala nyo is say 1,000 NTD lang. Wag ganun. Sa susunod na video natin, magpe-present kami sa inyo ng sample itinerary with budget estimate. For sure, magiging helpful yon. So kung ayaw mong mamiss yan, use this moment to subscribe to this channel by tapping the subscribe button and the bell icon beside it and turn on mo na rin ang notifications. Major credit cards are widely accepted at hotels, upscale dining establishments, and souvenir stores. But note na meron pa ring maliliit na stores na cash only. May mga ATMs naman sa airport so withdraw ka na lang. Yung return ticket, proof of accommodation, and sufficient funds, yan yung maaaring hingin sa'yo ng immigration officer papasok sa Taiwan and kahit dito sa Pilipinas pa lang. Again, I say maaari kasi often, hindi naman yan chine-check lalo if hindi mo naman first time sa Taiwan and wala ka namang record. For example, kami ni Yosh, passport lang talaga yung hinahanap sa amin tapos tatak agad.
Pero hindi ibig sabihin nun, ganun din ang mangyayari sa'yo kasi syempre, pwede kang matapat sa mga strict na IO or iba rin naman ang travel history mo. Regardless, ito ay considered na requirements ng government ng Taiwan, so dapat talaga na mayroon ka nito. If hindi hingin, edi maganda. If hingin, at least prepared ka. The last thing you want ay hingin sa'yo tapos wala ka nito. Diyan ka magkakaproblema. So, i-prepare mo na lang to be sure. Kung sa Pilipinas ka manggagaling, kailangan mo ring i-accomplish ang e-travel form. Just visit etravel.gov.ph or use the eGov app. You can do it up to 3 days before yung trip mo. Kahit nga on the day of travel na pwede. Basta before ka humarap sa immigration. Note na libre to, walang bayad, free of charge. Next is PH Travel Tax. Kailangan din bayaran ng 1,620 pesos na travel tax, guys ha. Again, yung last two items, yung e-travel and travel tax, para lang to sa mga Pinoy na manggagaling sa Pilipinas. Punta naman tayo sa comfort and safety. Unahin natin ang internet connection. For consistent connectivity, consider purchasing an eSIM, local SIM card or kahit Wi-Fi rental. Mura lang naman yan sa Taiwan. Sa Klook, maraming options na mabibilis. Ilalagay na lang namin sa description ng video na to and sa pinned comment. When booking with Klook, use our promo code ThePoorTravelerKlook, valid for one-time use for 5% off. Maximum of 800 pesos discount. Pero meron ding Taiwan eSIM sa Airalo. Kung Airalo user ka like us, malamang reliant ka na rin sa Airalo kasi one app lang. Pwede kang kumuha ng eSIM for most countries. Very convenient kasi hindi na kailangan mag-book sa kung saan-saan every time we trip. And reliable naman ang connection. If you book with Airalo, use our promo code ThePoorTraveler for 10 to 15% off, depending on the season. Just visit www.thepoortraveler.net/eSIM. Download ka rin ng Uber in case may pupuntahan ka na medyo malayo sa mga MRT stations or bus stops. Portable fans will also be useful din kung ang trip mo ay June to early September kasi sobrang init and humid. Maraming klase ng portable fans ang A-Coolie. Choose one depending on your budget, but it can range from 490 pesos to over 1,000 pesos. We'll link to the YouTube shopping pages in the description. And syempre, travel insurance. Hindi to mandatory, pero it is highly recommended to cover medical emergencies, trip cancellations, and lost belongings during your stay. You can get budget-friendly travel insurance with PJA Sompo Travel Joy. Just visit thepoortraveler.net/protect and use our promo code WORTHIT for a special lower rate. Ang Taipei ang political and economic center ng Taiwan. Ang posisyon nito ay sa northern tip ng island, completely surrounded by New Taipei City. Yes, you heard it right. Magkaibang units ang Taipei and New Taipei. Nasa Taipei City ang Ximending, Taipei 101, Chiang Kai-shek Memorial, Shilin Night Market, Beito Hot Springs, yan, yung mga yan. Nasa New Taipei naman ang Jufen, Shifen, and Yelyu Geopark. Pero hindi mo naman masyadong mafe-feel na magkaiba sila. For the longest time, tourism was not a major economic driver sa Taipei or sa Taiwan as a whole. But over the past few decades, it has grown considerably, mostly because of the aggressive tourism campaigns internationally. And naging maluwag na rin ang mga immigration or visa policies for nationals of many countries including the Philippines. Mandarin ang pinaka-commonly spoken na language dito sa Taiwan. Mutually intelligible din ang standard Chinese and Taiwanese Mandarin. But Hakka and Formosan languages are also considered national languages. Yung mga street signs written in Chinese characters pero may English translation din ang karamihan. And kapag nasa train or metro ka, yung announcements are done in Mandarin, English, Taiwanese Hokkien, and Hakka. Ang currency na gamit dito is New Taiwan Dollar or NTD or
PWD. Yung mga electric sockets ay mostly Type A o yung may dalawang flat pins tulad dito sa Pilipinas. Pero marami-rami rin ang Type B, yung may extra butas for a grounding prong. In most cases, hindi mo kailangan ng adapter. Ang maganda sa Taipei ay very convenient mag-take ng public transportation. And yung daily commute ay hindi magiging kasing kaloka ng other Asian capitals like Tokyo, Bangkok, Jakarta, or Manila. Yung MRT system nila madaling gamitin. And most of the key tourist spots are located along the MRT red and green lines. So kapag pumipili ng accommodations, as long as nasa malapit ka sa red or green station ng MRT, you're good. In particular, itong mga area na malapit sa mga to ay great options. Yung area surrounding Ximen Station, aka Ximending, is an ideal place to stay because of its vibe and high concentration of dining and lodging options. Mayroong high-end and marami ding for budget travelers and backpackers. Ang dami ring attractions na malapit and may sariling MRT station so accessible yung ibang tourist spots. Marami rin sa mga tours ay dito sa Ximending nag-start and nagtatapos. Very high energy to, so kung ayaw nyo ng crowded or maingay, huwag kayo dito. Nung bago pa lang kami na travelers, nung bata-bata pa kami, dito kami sa Ximending area nagstay. Di na nga lang namin ma-describe now kasi super tagal na. Baka hindi na relevant. Ang napagstayan lang namin dito recently ay Walker Hotel Ximen. Standard room ang binook namin, walang window, pero okay naman ang size ng room and equipped with the usual hotel staples like flat screen TV, mini fridge, and coffee. So okay mga kapamilya, nandito na po tayo sa Walker Ximen Hotel. It's your host, the Demon for Ximen. And ito po ang pinto, dito po tayo nanggaling. Nandiyan yung hallway. Yes, pati yan natin yung tinutur. So meron silang hook and dalawang hangers. Ito na yung kanilang closet. This is it. It's an invisible walled closet, but it's going to be helpful. We have a flat screen TV that we're not gonna use because we're always outside, and lots of drawers that we're also not gonna use because the problem with leaving things inside the drawer is nakakalimutan natin kapag pauwi na. So hindi tayo, pero ang dami niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 drawers. Yan. Coffee, water, dental kit, paper cups, fridge na empty, and yun yung bed. It's a double bed. Meron tayong mga slippers, may tissue doon, may saksakan, dalawa sa bawat side. And dito na tayo sa CR. Ayan, so this is the restroom. Pasok na tayo. Medyo makikita nyo, medyo luma na, medyo merong bakas ng nakaraan dito sa mga corners. Pero malinis yung top, malaki yung top. May shower na phone style, ano tawag sa ganyan? May conditioner, may shower gel and shampoo. Malaki naman yung sink. And meron tayong water pressure test. Are you ready? Ho 1, ha 2, ha 3. Okay, hindi pala to. Dito pala nalabas yung tubig. Dito pala. Okay, 1, 2, 3. Pwede na. Pag dalawa sila, malakas. Pwede na. Okay, so what's this? Emergency. Do not press this. Okay, and kasi ayun! Meron tayong dalawang bath towels. Yung negative na masasabi namin is that the tiles on the floor were not the cleanest. Parang gusto ko siyang kuskusin. Gusto kong linisin. Hindi ko alam if hindi lang ba siya nalinis ng maayos before we checked in, but other than that, everything else was clean. Okay naman for a budget hotel.
You can get this room for as low as 1,716 NTD or 3,200 pesos. Per night yan kapag off-season, including the taxes. If dalawa kayo, that's only 1,600 pesos per person per night. By the way, when booking hotels, mas makaka-discount ka if you book it on Agoda. Up to 5,900 pesos off. Just visit thepoortraveler.net/Agoda. Or if you prefer using the Agoda mobile app, pagka-open ng app, go to the deals page and enter our promo code, AGODATPT, to redeem the discount. Dapat all caps. Then search and select a hotel as usual. Kapag may napili ka ng hotel, kapag nag-checkout ka, look for the coupons field and enter Agoda TPT again to apply the code. It will give you 8 to 10% off, capped at 100 USD or 5,900 pesos based on current conversion. Ang laking discount niyan. And while you're at it, enter AATPT rin for discount on Agoda activities naman. Bukod sa Ximending, okay din magstay sa area malapit sa Taipei Main Station dahil ito ang main MRT and bus terminal. Kung malapit ka dito, hindi mo magiging problema ang transportation kahit na yung flight mo ay set to arrive past midnight kasi dito mostly nagte-terminate ang mga bus. Marami ring buses around. Nung isang trip namin, dito kami nagstay sa Banqiao area na part na ng New Taipei City. Pero dahil konting kembot lang sa MRT Banqiao Station, very accessible pa rin ang most tourist attractions. May high-speed train station din. Perfect if you plan on visiting other destinations in Taiwan from here. Banqiao is a solid place if okay lang sa'yo to stay a bit outside the main tourist core. It has plenty of food options and night markets. And because it's not in the center of Taipei, maraming good value hotels. Dito sa Banqiao, we stayed at Hotel Cham Cham. It's a modern and fashionable mid-range hotel about a 3 to 5 minute walk from Banqiao MRT, Taiwan Railways, and HSR stations. Konting lakad lang talaga, which makes getting around Taipei super easy. Maliwanag ang mga rooms and very youthful and quirky yung design. Very comfortable yung room. And may air conditioning, free Wi-Fi, flat screen TV, kettle, and bathroom with bidet on a Japanese-style washlet. Nakahiwalay lang yung breakfast area nila kasi andun sa sister hotel nila sa Caesar Park Hotel. Pero next door lang naman. Hi! Room tour muna, guys. We have 2 beds. And may maganda kaming view ng New Taipei City. Yan. So, ito naman. May vanity mirror. And may sink kami dito. Ang ganda na lighting. Ito naman. Toilet. Ito naman yung shower and bathtub. Pag off-season, a room here costs as low as 2,221 NTD or 4,159 pesos, including taxes and without breakfast. Ito yung best affordable hotel na na-try namin sa Taipei in recent years. Well located, stylish, and good value. Another area na magandang experience namin ay Songjiang. The main street here is Songjiang Road, but it is a part of Zhongshan District ng Taipei. Not too far from the main action. Very local and laid back ang vibe dito. Hindi masyadong turista. But well connected to the rest of the city by MRT. So it's easy to zip around Taipei from here. Around the area, may mga malls, markets, and local street food eateries. Dito, ang na-try namin is K-Hotel Taipei Songjiang. Ang K-Hotel ay mid-range hotel chain. Marami silang branches all over Taipei and other cities din. Rooms are comfortable, quiet, and well-maintained. And the best part, sobrang lapit nito sa Xingqian MRT station.
As in, malapit talaga. Paglabas mo, isang tawid lang sa maliit na alley, MRT na. It's a great choice for travelers na gusto ng convenience pero malayo sa ingay and tourist crowds. Okay, Tipiters, so nandito tayo ngayon sa K Hotel Songjiang dito sa Taipei. And this is the first time na magsistay tayo dito sa area na to of the city. So we're very excited because every time we return to Taipei, we try to not stay in the same area para na-experience natin yung different parts of the city. So itong room na nakuha natin is a double room. So one double bed lang siya, medyo malaki naman siya. Ang unang bubalaga sa inyo is itong mirror, full body mirror na pagkalaki-laki. And this is the bed. So, okay. Ayan, so may tigisa lang na pillows. Tapos, meron tayong flat screen TV. Merong I think complementary fruits kasi bakit nila ilalagay dito, nabubulok to, sayang makain. And then we have yung mga port nila. So dito sa table, sa workstation, meron silang USB-A, USB-C, and yung traditional na plug. And sa workstation may drawer, nandito lahat na information about the hotel. Mini fridge may laman. Siguro naman to may bayad na, or is it still complimentary? I think it's complimentary. Ah, yeah, this is water. And not just water, it's pure Norway water. The water that is pure and Norwegian. Bukod doon, meron ding mas normal, non-Norwegian water, electric kettle, cups, tea, espresso things. Meron tayong espresso machine dito. Okay, water pressure check. Malakas, malinis, and cute yung sabon. May tub. And separate sa tub yung shower. Merong parang mini sofa dito. And of course, the view puro. Ito naman nasa 3,000 NTD or 5,600 pesos per night kapag off-peak. Actually, marami pa kaming ibang na-try pero malalayo na kasi sa MRT station. So, hindi ko na isasama dito. And yung iba rin kasi medyo matagal na yung stay namin doon. Ang primary gateway to the island is sa Taiwan Taoyuan International Airport. Ito ang 11th busiest airport in the world and hub ng China Airlines, Starlux Airlines, and EVA Air. If sa Manila ka manggagaling, marami ka namang options. May Philippine Airlines, Cebu Pacific, and Philippines AirAsia. All fly directly to Taipei. May direct non-stop flights din ng China Airlines, EVA Air, or madalas na tawag ng iba is EVA Air, and Starlux. Located ang airport sa Taoyuan County. Around 1 oras ang layo ng Taoyuan Airport sa city center ng Taipei. Pwede kang mag-MRT or mag-bus. Kung mas bet mo mag-tren, you'll be delighted to know na both Terminals 1 and 2 have their own train station. A12 station for Terminal 1 and A13 for Terminal 2. Several bus companies also fly various routes from the airport. Kung may nabook ka ng hotel, ask the hotel or hostel staff in advance kung anong bus number ang dapat mong sakyan. Or you may check out the Taoyuan Airport website and click Transportation on the top menu. Ito yung website, www.taoyuan-airport.com. Para mag-book ng ticket, go to the bus counters near the arrival section of the terminal. Madali mo naman tong makikita kasi ang daming bus signs around the airport. Fare varies depende sa bus company, but it's usually within 125 NTD to 145 NTD yung range. Yun nga lang, the Taoyuan MRT and most of the buses do not operate 24 hours a day.
Ang last trip ay usually between 11 p.m. and 1 a.m. If your flight is scheduled to arrive outside these hours, your only choice is Bus 1819. Ito yung pangalan ng operator nila. Bus 1819 terminates at Taipei Main Station. 164 NTD ang pamasahe. Kung sa Bangshaw naman ang hotel mo, take City Air Bus 1962. 160 NTD naman ang pamasahe. Both ay roughly 1 hour ang travel time. Madali lang din i-explore ang Taipei. It's a very walkable city. Malinis and safe dito and malalawak ang mga sidewalks. Kung hindi naman kalayuan ang mga pupuntahan mo and may energy ka, okay maglakad lang. Tulad ng sabi ko kanina, most of the places of interest are near an MRT station. Madali lang namang gamitin ng MRT and hindi ito nagiging kasing siksikan or hectic ng ibang major cities sa Asia. Ang mga stops ay ina-announce in Mandarin, English, Taiwanese Hokkien, and Hakka. To use the MRT, you need a card or a single journey ticket. To get a ticket or token, approach the ticket machines at the station. Above every machine, merong route map. Find the station na gusto mong puntahan and remember the corresponding fare. Sa screen, choose English on the bottom menu. Then select single journey. Then select the price na nakita mo kanina sa route map and the number of tickets. I-tap mo lang. Tapos insert payment. Pwedeng coins, pwede ring bills. Tapos ayun na, pick up your ticket and huwag kalimutan ng sukle. Yung single journey tickets ay hindi card. Token style siya. Ganito yung itsura. Kapag papasok ka pa lang sa gate, hindi mo siya kailangang i-insert somewhere. Itatap mo lang siya sa sensor. Huwag kang maghanap ng slot o yung papasuhan. Kasi si Yosh na wow mani dyan. Naghahanap siya ng pagsusuotan ng token, itatapat mo lang siya dun sa reader. Pag nasa loob ka na, make sure you board the right train at the right platform. Kapag palabas ka na, doon ka makakita ng slots na i-insertan nitong token. If feeling mo ay magte-train kang madalas, consider getting a Metro Pass or Easy Card. Having either of these will allow you to skip getting single journey tickets every ride. The Taipei Metro Pass is an unlimited ride ticket for the Taipei MRT. It's best for travelers who plan to use the MRT a lot in a day. Maraming types available depending on validity duration. It's a pass, so no need to top up or reload. Pero sa MRT lang to gumagana. Ito yung mga iba-ibang klase ng Taipei Metro Pass. Una is yung one-day pass, yung same-day expiry. 150 NT dito. Ibig sabihin, regardless of the time nung day mo siya binili, pagdating ng 12 midnight, the same day, mag-expire na siya. Next is yung 24-hour pass na 180 NTD. Ito naman, for example, binili mo siya ng 8 a.m. today. So, kinabukasan ng 8 a.m. siya mag-expire. Susunod is yung 48-hour pass. 280 NTD naman to. And lastly, yung 72-hour pass. 380 NTD naman. You can get one at the information counter of any MRT station. But mas mura to if sa Klook mo bibilhin. Ilalagay namin sa description or sa pin comment yung mga links. Ang Taipei Easy Card naman ay rechargeable. Contactless smart card na pwedeng gamitin sa various public transport and small everyday payments across Taipei and much of Taiwan. Ito yung version nila ng Octopus Card ng Hong Kong. Icoca ng Osaka, and Pasmo and Suica ng Tokyo. Pwede ito sa MRT trains, buses, some trains, and even U-Bike bike rentals instead of buying single tickets. Pwede rin to sa convenience stores, vending machines, and some restaurants. By the way, there are lockers at many MRT stations. Kung galing ka from other parts of Taiwan and you wish to explore Taipei on a day tour, you can leave your bags inside the locker and wander around the city baggage free. Nagawa na namin to before. Most lockers will give you a small printout of the code.
Take a photo of the code immediately just in case you lose it. Operational din ang Uber dito. So if ayaw nyo mag-taxi and malayo sa bus stop or MRT station ang pupuntahan nyo, useful to. That said, when exploring Taipei, prepare for a bit of language barrier. Yes, street signs are written in Chinese characters with English translations. But many locals, including many taxi drivers, do not understand English at all. Makakatulong to have a translation app on your phone or ask hotel staff to write down the name of the destination for you. And ipakita mo na lang sa driver or sa mga pagtatanungan mo. Pero don't worry too much kasi the Taiwanese are some of the friendliest people we have met. So, huwag mahihiyang magtanong. Kung ang mga papasyalan mo naman ay nasa countryside or sa mga kalapit na cities like Yelyu Geopark, Jufen, Shifen, and iba pa, mas maire-recommend namin na mag-join na lang ng group tour kaysa i-DIY. Masyado kasing magkakalayo ang mga to and kung mag-public transpo ka, baka hindi mo ma-visit lahat dahil mauubos ang oras mo waiting for the next train or bus. May mga parts din na walang direct public routes in between so you might need to travel back to Taipei. Malaking matitipid mo sa oras if tour na lang. Mas makakapagtagal ka pa sa mga stops. Marami namang available on Klook, KKday, and Agoda activities. Ilalagay na lang namin ang mga links sa description ng video na to and sa pinned comment na rin. Kailan ang best time to visit? Quick answer dyan is November to March. November is most ideal, but I wouldn't mind going in winter. Ang pinakaayaw ko ay yung maruwi ng trip ko ng malakas na ulan or bagyo. And yung months na yan, ang pinaka hindi maulan and hindi bagyuhin. Taipei enjoys a humid subtropical climate na heavily influenced by the monsoon. Ibig sabihin, although people keep referring to the four seasons dito sa Taiwan, they are not as pronounced here, unlike sa ibang temperate countries like Japan or Korea. Summer naman, from June to September is hot, reaching as high as 35 degrees, and wet, sometimes bringing powerful typhoons. Naranasan na namin yung sobrang init sa Taipei and naabutan ng bagyo. Sobrang lakas na hangin. So, mag-vlog tayo. Ayan. Lakas ng hangin, guys. I-give up na yung payong ko. Although we manage naman and na-enjoy pa rin namin, hindi lang talaga siya ideal. So kung kaya mong iwasan, book ka ng ibang months. Kung nakabook ka naman na or hindi mo na mamumove, ilaban mo na. Kaya naman siya, basta magdala ka lang lagi ng tubig and gawin mong flexible ang itinerary mo pag andun ka na. Ang autumn naman nila is from September to November, which is pleasant. Late October marks the end of the typhoon season, and precipitation drops significantly. Although, hindi mo na malalaman sa mga panahon ngayon. The temperature is also comfortable, playing between 22 and 28 degrees in October, and 19 and 24 degrees naman in November. December to Feb naman is winter, which is mild, rarely dipping below 10 degrees Celsius. But it is the driest period. So kung ayaw nyo ng ulan and gusto nyo ng malamig talaga, punta kayo na December to Feb. Iwasan nyo lang ang Chinese New Year kasi peak season yan. March to May naman is spring. Comfortable temperatures but are unpredictable in terms of rainfall. Punta naman tayo sa things to do and places to visit. Ang daming pwedeng pasyalan sa Taipei. Kasi hitik na hitik to sa historic shrines, night markets, and other places of interest. It is also surrounded by scenic destinations that can be easily reached on a day trip. Napakarami na naming ginawang videos about it. Meron tayong listahan ng mga underrated attractions o yung hindi masyadong pinapasyalan ng mga turista. Meron din tayong video about sa mga trendy and Instagrammable spots throughout the city. So dito, ang isi-share ko na lang muna ay yung mga pinaka-popular. Unahin na natin ang pinaka-iconic na landmark in Taiwan, ang Taipei 101.
Whether aakyat ka to the observation deck for skyline views and photo spots, or staying below for shopping and dining, hindi to nawawala sa mga listahan ng pinupuntahan dito. Pero kung ang habol mo ay magandang view, akyat ka sa Elephant Mountain. It is one of the, if not the best viewpoints in the city. Nakakapagod nga lang kasi mag-hike ka talaga paakyat. Medyo steep, pero worth it naman ang view sa dulo. Best akyatin ng late afternoon para makita mo ang Taipei in the daytime, at sunset, and at night. Must visit din ang Ximending, a lively pedestrian district na punong-puno ng mga shops, street culture, and entertainment. It showcases Taipei's youthful, energetic side. Don't miss the Red House and this graffiti street near Taipei Cinema Park. Puntahan nyo rin ang Chiang Kai-shek Memorial Hall, one of the city's most important historical landmarks. Mukha siyang cute lang sa pictures kapag malayo, but sobrang laki nito. I-catch nyo din yung ceremonial guard changes that make it worth lingering. Just an MRT ride away is Longshan Temple, which offers a glimpse into everyday Taiwanese spiritual life. Itinayo to noong 1738 pa by Han Chinese immigrants from Fujian Province during the Qing Dynasty. Ang National Palace Museum naman ay home to a huge, extraordinary collection of Imperial Chinese artifacts. If mahilig ka sa history and ancient art, huwag mong i-skip ito. Even a short visit can give you insight into centuries of art, culture, and craftsmanship. Kung gusto mo naman ng nature, marami rin panglaban ng Taipei dyan. Andyan ang Beito Hot Springs, known for its hot springs, historic bathhouses, and steaming thermal valley. Nariyan din ang Yangmingshan National Park, which offers volcanic landscapes, hiking trails, and flower fields. May maliit na waterfall din nga pala, and this super picturesque Datun Bridge. Part din ng Yangmingshan pero nasa ibang side ng Qingtiangang Grassland, one of the most scenic and unexpected spots in the park, famous for its wide, rolling grass-covered hill. And syempre, Maokong Gondola, which will take you on a ride above Taipei's tea-growing hills, offering sweeping views and access to traditional tea houses. Nakakakalma and it feels like you're worlds away from downtown Taipei. Punta na tayo sa exciting part, where to eat. Before yung unang trip ko sa Taiwan many years ago, sinabihan ako ng mga friends ko na hindi raw budget-friendly ang Taipei kasi ang mamahal ng food. Pero every time pumupunta ako ng Taipei, nagulat ako kasi hindi naman. Mura naman. Siguro sila sa proper restaurant lang kumakain kaya ganon. Pero throughout the city, you'll find small eateries na nagsiserve ng mga murang pre-cooked na dishes. Similar sa mga turo-turo style sa karinderya dito sa atin. Usually ay may mga trays sila na pwede mong i-fill with dishes and side dishes na gusto mo and you're expected to have 2 to 3 dishes per tray. Mura lang din. Nasa 70 to 100 NTD per full meal. Ito yata yung tinatawag nilang biangdang or Cantonese bento. Di ko sure. Kung alam nyo, let us know sa comments below. Epicenter din ng night market culture ang Taiwan. Kaya wag mo yung palalampasin sa Taipei metro area. Ilan lang to sa mga pinaka-popular. Sa mga yan, ang Shilin Night Market ang pinakamalaki and pinakasikat lalo na among tourists. Dito you'll find locals and visitors na talagang pinipilahan yung mga favorite street grub nila. May 2 levels. Sa ground floor may mga kiosk na agad. Pero papasok ay may mga dry goods din like souvenirs. Pero pagbaba mo sa basement, andun ang most food stalls. Pero meron din mga must-try sa harap and likod ng market. By the way, hindi na namin masyadong i-describe per dish kasi gagawin pa namin to na separate video. Subscribe na lang kayo para hindi nyo ma-miss yun pag up na. Pero eto, papaspasan lang natin. While most tourists ay pumipila sa Hot Star, yung mga locals ay dito sa Hometown Barbecue Chicken sila pumipila. Very juicy and packed with complex flavors,
kasi it's brined, seasoned, breaded, and deep fried. Tapos, it's a charcoal grill nila. Kaya may slight smokiness. But it all makes the difference. Andito rin sa Shilin ang good friend na ang signature dish naman ay itong cold bouncy noodles. Tapos binubuhusan ng creamy sesame sauce for that nutty taste. Simple lang siya and mura, pero very filling and delicious. May Michelin Bib Gourmand Award to. Sa Rauhe Night Market naman, pinakapinipilahan dito ay itong Fujo Black Pepper Buns. 65 NTD lang to. Sa bukana ng market. Ang mga crispy pork buns nila dito ay charcoal bake sa traditional brick oven nila. Sa Nanjijang Night Market, sa may entrance, you'll find Shan Nai Chicken. Ang presyo dito is 100 NTD to 130. Na nakakuha rin na Michelin Bib Gourmand nod for its silky, soft steamed chicken and perfectly balanced soy-based sauce. Or kung gusto mo ng mas may sabaw, Anan Sesame Oil Chicken. 170 NTD ang price nito. Ang broth nito simmered for hours and served with vermicelli noodles. Amoy pa lang nakakatakam na. For dessert, how about this Roll Village Peanut Ice Cream? Nasa 70 to 80 NTD, which is covered in crushed peanuts, topped with cilantro, and served in a tin crepe. Yes, cilantro. Pero surprisingly, it really works sa ice cream na to. Sa Ningxia Night Market naman, ang bigatin dito ay Yen 1 Pian Oyster Egg Omelette. Nasa 95 NTD naman to. Also a Michelin awardee. Mahaba din ang pila dito. Yung oyster nila shipped from Tainan pa. Then mixed with eggs, starch-based batter, and topped with homemade hot sauce. Sa Ximending, marami ring tasty finds. If you're on a budget, punta ka sa Ai Chung Flour Rice Noodle for a fix of gooey umami pack rice noodles. This is street food at its finest. Walang upuan, tatayo ka lang sa tabi, and it's only 65 NTD per small serving. But it's really, really good. Promise. Super na-enjoy namin to. Silky noodle soup na may lamang loob pero hindi maantot. If you have more mula, dito ka naman sumadya sa Wan Yan building and go down to the basement. May food court dyan. But look specifically for Lao Shan Dong homemade noodles. A Michelin Bib Gourmand awarded din. Umorder ako ng beef brisket noodle soup. Nasa 200 NTD siya. Tapos si Yosh naman, 3 Treasures noodle soup. 240 NTD naman yan. Which had brisket, tendon, and tripe, or tuwalya ng baka. Firmang noodles, swimming in a broth that was deep and flavorful. And syempre, wag natin kalimutan ng milk tea. But as you already know, Taiwan is the land of boba. So baka mahirapan kang pumili. Pero lahat ng local na nakausap namin, ang dire-recommend nila ay itong 50 Lan. It's a chain, so maraming branches all over Taipei. Classic lang ang atake nila. No frills, no gimmicks. Just a perfectly balanced blend with just the right sweetness, smoothness, tea fragrance, and chewy pearls. 50 to 60 NTD ang presyuhan dito. Marami ring mga abot kayang kainan din sa may Gongguan Street na kalapit lang ng university, kaya most ay presyong estudyante. Sa night market nila, yung Xiongqi ang pinakadinadayo for its crispy scallion pancakes. Cooked fresh and may toppings like egg, cheese, bacon, or ham. May Michelin Bib Gourmand distinction din to. Price range niyan is from 40 to 80 NTD. Marami pa kaming ibang nakainan sa Taipei, as in marami pa. Bukod sa night markets, may mga restaurants din, food courts, at iba pa. Gusto niyo bang gumawa kami ng separate video describing yung mga favorite food finds namin sa Taipei? Let us know in the comment section below. By the way, tipping is not mandatory or expected at Taipei restaurants. A 10% service charge is usually already added to the bill, so di na need na mag-tip. Taxi drivers don't expect to be tipped either, pero pwede mong i-round off na lang yung price sa meter. Sa susunod na video natin, i-organize natin lahat ng to into a detailed itinerary. If ayaw mong mamiss yan and hindi ka pa nakasubscribe,
alam mo na ang dapat gawin. Subscribe to this channel, ring the bell beside it, and activate notifications para mapanood mo agad. Don't forget to use our promo codes kasi we get credited for every booking. And it helps us create more videos. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!